I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga best, this is breaking news, okay? Ka-upload lang natin tungkol kay Roque, may red notice. Pinaghahantingan siya ng Interpol dyan po sa kinalalagyan niya. Sabi ko sa inyo ina-underestimate nyo ang Pangulo. Ngayon, ano na? Ito, basahin po natin para kumpleto detalyado. Yan, Roque dinampot na sa dahek. Source TNT, Abante mga bes. Ito nag-viral na ngayon. Today is November 25, 2025. Agoy. Ayan inaresto na umano ng Dutch police si dating presidential spokesperson Rahari Roque sa Dahek, Netherlands. Ayon sa source ng Abante, dinakip si Roque ng immigration police sa kanyang tirahan sa Dahek. Sa kasalukuyan, siya umano ay nasa Amsterdam Airport, Schiphol Terminal 3 kasama ang ilang asylum seeker. Sinasabing may dalawang posibleng pagdalhan kay Roque. Maaari siyang ipadala sa Vienna, Austria o ibalik sa Pilipinas. Agay. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Sino ngayon ang week? Kagagaling lang umano ni Roque sa medical procedure at walang clearance to travel ng doktor. Pag ganito kasi mga issue, mga kababayan, asahan po natin yan? Laging may medical issue. Yung bang ano ba? Sakit-sakitan. 'Di ba? Yan ang sakit nila So, matatandaan kinansela ng Pasig Regional Trial Court ang pasaporte ni Roque kaugnay ng kasong qualified human trafficking dahil sa maano'y kaugnay yan sa ilang pugo sa Purak, Pampanga. So, alam po rin natin ang story nito kasi nasasangkot po siya dyan sa pugo na yan. Nako, siguro naman napanood nyo yung Quadcom. Ayan mga best, ano po ang kapalagayan nyo dito? Good luck na lang sa'yo, Attorney Roque. Ang galing-galing mo magkuda-kuda sa social media. Ngayon, dinasakote ka na. Masyado ka nagmamayabang. Sobrang kayabangan ng pinagagawa mo. Matindi yung kung paano mo inaalipusta ang Pangulo. Binabastos mo, wala kang galang. Ikaw na mismo ang nagpasimuno dyan sa dahik. Paano mo siniraan ang bansang Pilipinas? Alam nyo kasi, pag once na siniraan nyo ang Pangulo, sinisiraan nyo ang bansang Pilipinas Siyempre siya ang Pangulo ng bansa, natural. Diba? Alam nyo na ano. So, abangan po natin itong mga susunod na balita or paano pa ang proseso kay Roque dahil wala naman daw, sinabi? Walang binigyan na travel, medical travel ang doktor. So, I think, ibig sabihin mga kababayan, abangan po natin ang susunod na akbang ng Interpol kung bukas darating si Roque or hindi natin alam, anytime from now kasi sabi niya kagagaling lang umano ni Roque sa medical procedure at walang clearance to travel ng doktor. Ayan ito laging may hadlang itong mga sakit-sakitan diba? Kasi itong mga DDS malala na yung sakit sa utak. Alam nyo kung bakit magaling sila madura sa Pangulo guys, matindi ito, sabi ko ito ng mga comment. Ayan inaresto ang mali ng Dutch police si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Dahek, Netherlands. Sabi po ng Abante TNT. Yan na po ang real source natin. So, abangan natin ang pag-release ni Roque. Mga kababayan, nako, Roque, dinampot na sa Dahek. Sabi po ng mga nagko-comment. Masaya po mga sitwasyon.
Masaya yung mga netizen, mga bes. Enjoy. Aba, masaya ang mga netizen, mga kababayan. Ayan, oh. Bring him home. Nice naman. Good. Welcome to your home. Wow, welcome to the Philippines. Payback time. Yes. Well done. Home. Welcome home, attorney. Grabe ang political prosecution ginawa ng kaso. Ang mga kalaban, hindi. Kayo po ang namumulitika, alam nyo yan. Kung sino man po ang nanggugulo ngayon sa Pilipinas, walang iba po kundi ang detention camp. Yung sininggo na mano ng mga DDS, plus ng mga trolls, plus yung iba pa. Ay, dakaw. Subukan nyo tumahimik kayo. Tingnan nyo, maganda ang daloy ng ekonomiya ng bansa. Wala eh. Malas kayo kasi mga DDS. Ayan o. Iyak na yan. Pagdating sa Pinas, agoy. Ihanda ng kumba. Haba-haba man ang pagtatago sa batas. Sa kulungan din ang bagsak. Yes. You can run but you cannot hide. Di ba mga beswa? Pinagdasal naman daw pala ng DDS si Harry Roque. Bakla ayaw sila ayaw silang pakinggan ni Lord. Alam nyo naman mga kababayan, lagi ko naman sinasabi kahit gaano kalaki ang kasamaan mo, kahit gaano man kasamaan ang mayroon ka, as long as humingi ka naman ng kapatawaran sa Panginoon, si Lord naman handa magpatawad. As long as na hindi mo nababalikan yung mga ginagawa mong kasamaan sa mga nakaraan. Ganun lang kasimple po yun. Mahal tayo ng Panginoon pag nagbalik loob tayo. Yan po ang pinaka-the best na gagawin natin. So I think, sa kasabihan na sa huli ang pagsisisi. Tama po yun. No? Before it's too late talaga. Kailangan, gumawa tayo ng kabutihan sa ating buhay habang tayo nabubuhay para pagdating ng panahon, pag tayo'y nawala, malay nyo. 'Di ba? Ligtas tayo sa pagdating ng Panginoon. Sa langit tayo pupunta. Hindi sa impyerno. Kasi gumawa na tayong kabutihan eh. Di ba nakalagay dyan sa Biblia? Share your blessing sa mga nangangailangan. Especially po sa mga poor people. Di ba? Si Roque nahuli agad, si Saldico hindi. Di ba? Such a good news. Yes. Pagka masyadong atat. Si Saldico, ano yan eh, parang tawag dito, para siyang isang wild animal na mailap. Dalawa kasi ang passport niya, pero relax lang, gumagana ang Marcos administration. Di ba? Ang kasamaan ay may hangganan, correct. Hinaristo tapos tumatawa. Ayan, nauna pa maging cartoon si Roque bago si Bato. Okay, ayos. Di ba? Alam nyo, mga kababayan, nasa proseso po tayo. Kaya relax lang. Huwag masyadong nagmamadali. Meron tayong tinatawag na rule of law. Di ba? No one is above the law. Mayroon tayong tinatawag na due process. Hindi po style EJK yan. Pag nakita mo, tumba. Di ba? Hindi ganoon. So, yun, mga kababayan. So, yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo kay Atty. Roque? Well, I think, kaya niya naman po harapin. Kasi international lawyer ito eh. Ba't kailangan niya magtago? Kung kaya rin naman niya, i-defend yung sarili niya sa harapan ng korte. Di ba? Ngayon, kung guilty siya, di, pagbayaran niya. Kung ako sa kanya, di isauli niya yung pera na mayroon sa kanya. Ganun lang kasimple eh. Hindi mo naman kailangan magtago guys eh. Kung ikaw ay guilty, hindi mo na kailangan magtago eh. Harapin mo. Kung talagang malinis sa pagkatao mo eh. Ganun lang yun eh. Hindi yung babanatan mo ang Pangulo sa social media, sinisiraan mo pa. Ngayon gumagawa kayo ng kaparaanan para mabaliktad ang Pangulo. Dinama nyo pati anak niya. Diba? Dinama nyo pati pinsan. Ang susunod niyan, si First Lady, maniwala kayo. Hindi titigil ang mga yan eh. Pero ganun pa man, ano man ang paninira nila sa Pangulo, alam na po natin yan. Taktika po nila yan. Yung mga diversionary tactic para makuha ang simpatya ng Pilipino. Ay, nako, lumang tugtugin na yun mga bes.
So, yun, mga bes, ito ang pinaka-latest update ko sa inyo. See you again on my next upload. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines!